Okay, good morning. Magandang umaga muli sa ating lahat. Welcome tayo sa ating muli sa ating pangalang araw pa lang muli sa pagbabalik natin kahapon sa ating morning devotion. No? Welcome back natin bawat mga kaibigan natin, mga pastor din. No? Si Pastor Romeo Bakay. Good morning, Pastor. Long time no see. And then si Namamale sa Iloilo. At si Pastor Andal. Good morning, Pastor Andal. Hoping to see you also sa ating World Missions Conference is coming December 1. Sana ay makarating din kayo kasama with Pastor Luciano. Okay? At ganyan din, good morning kay Sister Jovelyn Grimaldo. Brother Gilbert Bertos, good morning. Brother Tony Gacosta. Sister Sally, Ate Sally, good morning. At ganyan din, Missionary Jonas Paz at Sister Vilma Lichido. Okay? So sa mga viewers natin, mga members ng MBBC, muli magandang umaga at welcome back muli tayo sa ating morning program ng God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. Okay? So ito yung ating segment at I pray no habang kayo nag-aalmusal diyan, meron kayong mga kape-kape, okay? May kape kayo dyan na sabayan niyo ako sa pag-inom at sa devotion din, no? Sa papakinig ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Okay, so bago tayo magsimula muna, si Sir Julie Ulubalang, good morning. Of course, yung aking beautiful wife, good morning. At sa lahat ng mga, please share our program para at least sama-sama tayo makapag-aral ng salita ng Panginoon. Brother Jimmy, good morning. Brother Jimmy Ancheta, again, is watching para sa atin ngayong umaga. Ganyan din, Sister Elisa Ruiz Wahi. No? Magandang umaga din, Sister Elisa. Okay? So, tayo muna ay isang sip muna tayo ng kape. Masarap talaga yung kape, no? Masarap magkape sa umaga, pero mukhang inunahan ako ng langaw. Yan. Sige, tayo muna magbukas sa panalangin ngayong umaga. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, Lord, we thank you sa magandang umaga na ipong pinagkaloob para po sa aming lahat. We pray that you bless our morning devotion. Bless you, Panginoon, ang ipong pag-aaral ng ipong banal salita. Na again, ito po ay maging pagkapala at gabay sa araw na ito sa bawat mga manampalataya at mga kapwa lingkod at kanina pa yan mga manampalataya din ng Metro Life Believers Baptist Church. I pray, Lord, tulungan po kami at na magawa namin ang araw na ito na ikaw po ang aming pinupuri at tinataas. This we pray in Christ's name. Amen. Okay, so muli, good morning sa ating lahat at this time, no, bago tayo magpatuloy muna, no, ay let's watch o manood muna tayo ng special number. Okay, ulitin ko yung special number natin dito. Ito ay special number that been sing sa ating regular services dito sa Metro Life Believers Baptist Church. It is recorded. At I pray na maging blessing pa rin sa bawat mga manampalataya. Sister Beth Negri, good morning. At Sister Talia, good morning. Okay, so long time no see, Sister Talia. I pray na ikaw ay all is well for you. At we pray that magkita tayo muli sa gawain ng Panginoon. Okay? So, this time, no, ay magano muna tayo. Let's hear a special number mula sa ating mga recorded na videos dito sa ating sa Metro Life Believers Baptist Church. True.
Amen. Okay, so yan yung special number natin, no? Recorded yan from our isa sa mga service natin, regular service dito sa Metro Light Believers Baptist Church. Okay, so this morning, welcome back din natin si Brother Albert, no? Mendoza is watching, at ganyan din si Sister Lydia also watching, and then si Brother Ashur. Okay, so kasama din natin ngayong umaga. At so sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga members ng MBBC, good morning muli at welcome tayo sa ating morning program, morning segments na God's Word for You and a cup of coffee for me. I pray na maging yung ating pag-uusapan ngayong umaga, pamagat niyan, yung pamagat natin is building up others. Okay, so yan yung ating pag-uusapan. Sister G. Pangwe, good morning. Okay, so welcome natin Sister G. Also watching sa ating morning segment. Welcome back muli tayo, no, sa mga long time natin na mga kasama din. At alam ko, almost 3 weeks na hindi tayo nakapag-live muli. But we thank the Lord na muli ay naka-resume tayo. At ito ang ating pangalawang araw ng pag-resume. Mama Kisea Ramirez. Okay, so good morning at welcome tayo sa ating morning segment sa God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, so ang ating pag-usapan ngayon, sabi ko kanina, pag-usapan natin yung building up others. Yan, paano tayo maging, kumbaga sa Tagalog, sama-samang pagbubuo para sa kapwa. Okay? O sa church, ang application natin is others, yung pagbubuo sa church, okay? Pag-build up ng mga tao sa church, sa kapwa natin mga kaibigan, sa trabaho, sa schools, okay? So, especially no, dito sa gawain ng Panginoon. Okay? So, we are now anticipating our 21st World Missions Conference at napakalaga na we need to build one another, no, na maano natin to, ma-establish, ma-present natin ng maayos at maano natin na may unity at merong victory sa gawain. Okay? Welcome natin din si may aking pinsan, no? Pastor Rodney, okay? Pinsan Rodney Uy. At ganyan si Sister Divina is watching. At ganyan si Sister Arlene Ladrillo. Okay? So sa mga viewers natin, please type amen if you are watching, or type good morning, okay? Kung tayo ay magkakasama. Okay? So para at least alam natin na kayo ay you're watching, and then share, no? Share natin ito sa kapwa natin mga kaibigan, kasama, kamag-anak. Okay? Kung when we thought that it is a blessing for us, I believe it is also maybe a blessing para sa mga kaibigan natin at para sa bawat isa. Okay? So, Sister Rizal Lungakit, good morning. Nanay Anita, good morning. Aking mabait na biyanan. Okay? So, si Nanay, magandang umaga din sa iyo, Nanay. Okay? So, sabi ko nga, no, yung ating topic is building up others. Paano natin buuin at in short, parang ano yan tulungan. Okay? Tulungan ang bawat isa. Okay? So, sabi nga dito, one of the best way to love our neighbors, no? Isa daw sa paraan para masabi natin na minamahal natin ang ating mga kapitbahay, kaibigan, kaklase, ka-office work, co-workers. Sabihan is to seek ways to encourage and strengthen and guide them. So, hanap tayo ng mga paraan para sila ay ma-encourage, sila ay ma-strengthen, at sila ay masabi natin na magabayan. So, yan yung mga masabi natin na best way to show that we love our neighbors, or to show that we love one another. Sabi nga, building up others doesn't come from an attitude of superiority or holier than thou outlook. Sabi diyan, no? Yung pag sinabing building up others, yung pagbubuo o pagtutulong sa kapwa, hindi yan kailangan na o i-define na dapat mas banal ka o dapat mas superior ka sa isang
tao. Okay? So sabi yan, rather, building up others comes from the unity of remembering how much others have done for you. So ang building up others is isang bagay na inaalala mo. No? Inaalala mo ang isang pagkakataon na itong mga taong ito ay nakatulong din sa iyo. Okay? May ginawa din mabuti para sa iyo. Kaya yun yung kaniyan. Ibig sabihin parang, ano lang ba, yung nagsusuklian lang tayo, okay? Nagbabalik tanaw lang tayo sa mga kabutihan na ginagawa natin sa bawat sa isa't isa, okay? Maaaring panahon ng kailangan mo ng katuwang, sila ang tumuwang sa iyo, at maaaring ngayon kailangan nila ng katuwang, so you need also to recognize na baka tayo ang magiging katuwang nila. Okay? So Brother Jason Simbahon, good morning. Brother Missionary Jonas Paz, good morning. Okay, so welcome back tayo dito sa Metro Life Believers Baptist Church. Dito sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay, good morning, Pastor, and to everyone, sabi ni Pinsan Radney. Okay, so kaya nga yun yung ating kaya sabi nyo, there is no better way to build up others, no, than to point them to Jesus Christ, the Master Builder. So when we want to build up others, pinakamaganda dapat natin maisip is let us point them to the Lord Jesus Christ. So anything that we do, anything that we desire, na totoo yan, the greatest help that we could help, na makita natin na tulong, may bigay natin na tulong sa kapwa natin, is yung ma-present natin sila sa Panginoon. Mag-guide natin sila, ma-lead natin sila sa Panginoong Jesucristo bilang siya yung kanilang, bilang siya yung ating master builder. Okay? Alam mo, sa buhay natin may mga areas that we could not do our expertise. Kasi that expertise is only belong to the Lord Jesus Christ. At isa diyan sa mga expertise yan, yung tinatawag na kaligtasan, no? We could only lead them, but the one that could save them is the Lord Jesus Christ. Kaya kailangan talaga natin na bilang mga manampalataya, i-show natin sa kanila, no, yung pagmamahal ng Panginoon through sa pagkikare natin din sa kanila, bilang mga tayo ang kanilang mga kaibigan, tayo ang kanilang mga kaklase, tayo ang kanilang mga ka-office mate. Okay, so good morning, ito si John natin sa Bible School, no? Si Brother Alan Bermas, at of course Pastor Ryan Garcia, good morning. Sister Arian Nadwilan, magandang umaga din, no? Is also watching sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Okay, so may tanong, how can we build each other up? Paano natin ma-build ang bawat isa? Okay? How can we build each other up? So, when we speak of as a believers, no? Sabi sa 1 Peter, kaya nga God's Word for you, kasi we will always have, if there is a question, we always let the Word of God answer that question. At sabi yan ang tanong, how can we build up each other? So sa 1 Peter chapter 3 verse 8, sabi ito, finally, be all of one mind, have compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. So ito yung kumbaga sa kabuuan, sabi ni Peter sa mga manampalataya doon sa Babylon, okay? Which is Peter ministering to, no, sa kanyang panahon sa early life ng church, okay? I believe Peter is the one who pastored sa Babylon, okay? So sabi dito, he said that sabi niya sa mga manampalataya, be ye all of one mind. No, magkaroon tayo ng isang kaisipan, having compassion one of another, magkaroon ng pagmamahal o magkaroon ng pagkikita ng pag-aalaga o pagkikare sa bawat isa. At sabi diyan, love as brethren, no, magmahalan bilang magkakapatiran, be pitiful. Okay? So magkaroon tayo ng habag at be courteous at maging magalang. So kung atin sabi diyan, all these instructions emphasize the need for unity within the body of Christ. So how can we build each other up? So una dyan, we need to realize yung mahalaga yung unity. Okay? Building each other up is be united with one another. No, magkaroon ka ng pagkakaisa, pagtutugma, di ba? Pag-agree o sabi niya, pakikiisa sa
anumang layunin, no, ng bawat ng church, ng trabaho, ng pag-aaral, okay? So kaya nandun yung yun yung ano natin na dapat meron tayong isang kaisipan, no, having one mind. Kaya nga sa church mahalaga yung unity ng mga members sa pastor at unity ng pastor sa mga members, at mahalaga din na ang unity ng bawat isa, especially sa gawain, no? Pag tayo ay watak-watak, wala tayong ma-accomplish, walang mangyayari. Kaya in order to have unity, no, you must establish compassion, you must establish mercy, at you must establish yung tatawag na kindness or goodness. Yan ang courteous. Okay? So sabi nga, when we are of one mind, we can see the sense what others needs because they are the same things we need. Yan yung ano yan. Pag tayo ay nasa isang kaisipan, so automatic yan, nararamdaman natin, no? Nalalaman natin ang need ng bawat isa kasi alam natin, yan din naman yung ating mga pangangailangan. Sister Janine Estabilio, good morning. Sister Merly Falconetti, good morning. Sir Divina, Divine Brayones, good morning. Mga kapatid natin sa Padre Garcia, okay? Sister Merly at si Mama Le, okay? So good morning sa bawat mga viewers natin muli, no? We just reminding them, please share kung ito ay naging blessing sa iyo, please share to others at para tayo ay sama-sama na nanonood. Brother Roshan and my good friend missionary John Empleo is watching also. Good morning. Welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, yan yung ano natin, when we are one, when we are of one mind, no, we can sense. Totoo yan, pag meron tayong isang kaisipan, no, o kaya united tayo, we can sense, no, mararamdaman natin ang bawat pangangailangan, ang bawat gagawin natin toward each other. Pag one mind ka, pero pag hindi ka nakikisa, so you don't have the feeling, you don't have the intuition, you don't have the initiative to understand the need o the necessity that you need to do sa gawain o sa isang trabaho o lalo na kung sa church, sa isang gawain. So especially ngayong end of the month, saka first week of the month on December, I hope and pray ang bawat members ng MPBC, no, let's have one mind of working together para sa ating ikakatagumpay ng ating World Missions Conference. Kaya nga ang key dyan is sabi dyan, a humble attitude is willing to give before it receive. So hindi lamang na magkaroon tayo ng one mind, kundi magkaroon tayo ng humble attitude. Kasi ang humble attitude is willing to give before it receive. No? Malaya siya, no? Meron siyang kalayaan at meron siyang walang problema sa kanya yung sacrifice. At he is not after first of what ang kanya makukuha, kundi what he wants is always na siya ay maging blessing. So yan yung natin. Kaya nga sa church, how can we build up others, no? Be united and be humble. Yan ang pinaka-short na explanation. And then sa Ephesians chapter 4 verse 32. Ephesians chapter 4 verse 32 sabi diyan, and be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another even as God for Christ's sake hath forgiven you. So, be kind one to another. So, maging mabuti tayo sa bawat isa. Magkaroon tayo ng malambot na puso, soft-hearted, hindi tayo stone-hearted, hard-hearted na klase ng mga puso. At sabi yan, forgiving one another, no? Dapat marunong tayong magpatawad sa bawat kamalian ng bawat isa. Sabi yan, even as God for Christ's sake hath forgiven us. And always remember, no? Tanda natin palagi, ang Diyos natin, okay? Tayo ay pinatawad din sa ating. Siya ang unang nagpatawad sa ating mga kasalanan. Siya ang unang nagpatawad sa atin. Kaya nga, who are we na hindi dapat tayo magpatawad ng kapwa mga manampalataya, kapwa office mate, kapwa classmates, or kapwa, di ba, neighbors natin, o kaibigan natin. Okay? Kaya nga sabi ito, God shows the ultimate kindness toward us by extending forgiveness through Christ. Ang Diyos, siya ang nagpakita ng ultimate kindness. Kaya ganun din sa atin, bilang manampalataya, yan yung ating kailangan maintindihan. No? Building up others is show compassion. Okay? So kanina kung show unity, show
humility. Ito naman sabi yan, you need to show compassions. Or our ever-growing appreciation for that great gift ought to motivate our treatment of others in every way. Kung gusto natin na, diba, yung tayo ay nakikita na tayo lumalago bilang isang mga anak ng Diyos. So, we need to, the best way, i-motivate natin ang ating sarili. Diba? Na may kasabihan, kung ano ang gusto mo sa sarili mo, yun ang gawin mo sa iba. Diba? If you want others to treat you this way, I believe you do it that way. Yan yung mga, diba, yung sabi sa golden rules, do unto others what you want others will do unto you. Gawin mo sa iba kung ano ang gusto mo na gawin ng iba para sa iyo. At sabi nga ni Craig, sa golden rules, do not do unto others what you don't like others will do unto you. At huwag mo rin gawin sa iba yung mga bagay na ayaw mong gawin nila sa iyo. Okay? So, yan yung mga, kaya nga part of growing up natin bilang mga manampalataya. Building up others is sa pagtatayo ng blocks. Okay? Hindi po pwedeng na magtatayo ka tapos sisirain mo sa baba. Ano mangyayari? Wala mangyayari. 'Di ba? Hindi uusad yung pagbi-build. So, ganun din ang buhay natin bilang isang mga manampalataya. Okay? When we want to build one another, tanda natin, pag we are building up others, is hindi lamang na sila ay natutulungan sila, kundi ikaw din ay lumalago ka. Kasi parang, it is like a building structures. No? Pag tinatayo mo, habang nag-build ka ng hollow blocks, nagpapatong ka, pinapatong mo iba, pinapatong mo sila, you don't realize, tumataas ka na pala. Tumataas na pala yung ano mo. And then you finally realize na meron ka na palang wall, meron ka na palang defense, meron ka na palang ladder, meron ka na palang iba't ibang levels na. Because you build, sa mind mo lang, you need to try to put this. Pero you don't see na yan ang naging one day. Yan din ay ikaw din ang nakikinabang. Okay? So, ganun ang building up others na dapat natin makita bilang isang mga manampalataya. Okay? So, Sister Stephanie, good morning. Sister Evangeline Melencio, good morning. Pastor Angelito Perez, good morning. Of course, Pastor Ben, my good father, spiritual father. Magandang umaga din, Pastor Ben. Welcome back. At welcome tayo sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Of course, meron pa tayo, Romans chapter 12, verse 18. Ano sabi sa Romans chapter 12, verse 18? Sabi yan, if it be possible, sabi yan, as much as light in you, okay, live peaceably with all men. So, kanina, natin, una, meron dapat tayong unity, meron dapat tayong humility, meron dapat tayong compassion. So, ito naman yung verse na to, it all speaks of yung tinatawag na live with harmony. Diba? Dapat tayo ay nabubuhay tayo in a harmony sa lahat ng mga tao o live with peace sa mga tao. Hindi tayo nabubuhay para makipag-away o makipag-compete o makipag-pagalingan. Diba? So sabi sa Bible, building up others is you are living peaceably with all men. Okay? Nabubuhay ka na merong kapayapaan sa lahat ng mga tao. Okay? So sabi nga, we must not be discouraged in our efforts to build up other Christians or to encourage unity and peace among believers. Kaya nga tayo bilang manampalataya, di ba? When everything, masabi natin minsan parang hopeless na. So do not give up. Ma'am Weng Estinilio, good morning. Ma'am Weng, welcome tayo po sa ating God's Word for you and a cup of coffee for me. Sister Emma Ibria, good morning. Pastor Roy Toledo is also watching with us. Good morning, Pastor. Okay, so magandang umaga. Sabi ni Pastor Ruben, praise the Lord. Yan ang mga term, yan ang mga familiar words na marinig natin. No? Praise the Lord kay Pastor Ruben na siya ay binigyan pa ng Panginoon muli ng panibagong araw para mag-encourage sa atin. Okay, so ito yung ano natin na building up others, we need to live peaceably with others. Okay? So, pag wala kang kalaban, wala kang kaaway, di ba sa hollow blocks, when you build a wall, when you build the blocks,
dapat lahat yan parehas yan sa sukat, parehas yan sa kapal, parehas yan sa durability. Okay? Kasi ano yan that will make the walls, the blocks stronger. So ganun ang natin, kaya nga dapat makiayon tayo, no? Hindi pwedeng meron kang superiority o medyo malaki ka. So pag malaki yung sukat ng hollow blocks, for example, D4 ang hollow blocks, nilagay mo D5, so iba yan, no? Iba ang sukat niyan. So hindi yan magkakaroon niya ng tinatawag na hindi pantay na sukat. At pag ganyan, ang laki ng hahabulin mo. It's either tatapesan mo ang D5 or hahabulin mo na kakapalan mo mga D4. So mahirap. Kaya yan ang buhay natin pag hindi tayo peaceably with all men. Okay? Kailangan somebody would have to sacrifice, or it will take a lot of efforts to build ang bawat isa na maging maayos. Kasi isipin mo, D4 sa D5. So yung kapal niyan, kung magpapalitada ka, ang kapal niyan, di ba? Kung tawag natin ito, yung finishing ka, makapal din yan sa ang habulin mo. So yan yung kaibahan, kaya dapat you need to have a harmony, no? Dapat pare-parehas lang ang sukat. So yan ang peaceably, no? Ikaw ay hindi ka mataas, hindi ka maliit, kundi tayo ay pare-parehas. Okay? Ibig sabihin, wala kang problema sa lahat. Yan ang word ng peaceably. Sabi nga ito, not everyone will always embrace the unity of peace or peace that Christ offers, but that doesn't give us an excuse to stop pursuing it. Okay? So totoo yan, no? Hindi naman lahat ng tao gusto ng kapayapaan, no? Katulad ng mga nangyayari ngayon sa Middle East, di ba? From the river to the sea, di ba? Ang mga Palestinians, no? Hindi mo talaga alam ang nila, kaya nga tama lang ginagawa ng Israel, kasi bakit? Kasi sa kanila ayaw nila ng peace, gusto nila ng war. So mahirap yan pag yan ang neighbor mo gusto ng gera. So anong gagawin mo? Para magkaroon ka ng kapayapaan, you need to eradicate them. Yan lang pala kasimple solusyon. Or either, pag hindi mo yan, you are be the one na ikaw ang mawawala. Okay? Anyway, sabi nga nila, kahit mawala yung Israel, hindi pa rin magkaroon ng kapayapaan kasi that is the nature ng mga Palestinians. Okay? So, pero today, may mga ganong klase ng mga tao. They are not after for peace, they are always after for war. Okay? Minsan may makakasalubong ka yan o makakasama ka sa eskwelahan, sa trabaho mo, kahit pa minsan sa church, no? May mga tao na ang hanap ay away, hindi kapayapaan. Mahirap yan, no? So kung ikaw nandyan, anong gagawin mo? Huwag ka dapat mag-lean sa ganong prinsipyo, kundi dapat magtiwala ka, kundi dapat ipagpatuloy mo pa rin yung prinsipyo ng Panginoon na binigay para sa atin. Oh, Sister G. Pangwe, thank you for sharing. Thank you for sending stars, okay? At Sister Nancy Abanto, good morning. Sister Missionary Florida of Balaba, good morning. Okay, so welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Hebrews 10:24, ang sabi sa Hebrews 10:24. Sabi yan, and let us consider one another to provoke unto love and to good works. So, building up others, di ba? Nakikita natin yung formula of building up others. Anong una? Unity. Sa unity, merong humility, merong compassion, meron tayong tinatawag na ano ba yung natin kanina? Peace, meron tayong harmony, okay? Meron tayong tinatawag na, at ito naman yung pangsunod natin, meron tayong tinatawag na pag-ibig, okay? At good works, okay? Mabuting gawa, you are showing good works, meron tayong pagmamahal at pagpakita ng mabuting gawa sa kapwa. Sabi nga, we can build others up by urging to persevere in their lives of faith. In order to do this, we need to know and love others well. No? Kaya nga sabi diyan, para magawa natin yan na makapag-build tayo ng good faith sa bawat mga
kabagagawa natin, kaeskwela natin, kapitbahay natin, kamag-anak natin, sa family natin. Sabi diyan, we need to know and we need to show to them, we need to do at express yung tinatawag na love others well. Okay? Carefully considering what words and actions will bolsters their walk with Christ. Kaya nga sa pagmamahal mo daw ang kapwa mo, you are careful on what you say. Kasi bakit? Kasi yan yung key. Okay? At of course, diba, may kasabihan na you can give without loving but you cannot love without giving. Of course, by showing sa kanila by expressing your love in something para sa kanila. At I believe, sa mga bagay na pagpakita yan is the way we speak, okay? The way we talk, the way we walk. At ayan yung mga bagay na that could show na mababasa nila na we are expressing our love for them. Pastor Rad, good morning. Pastor Rad Lee is watching also sa atin. At Mrs. Weng, guardian, good morning. Okay? So, Sister Divina, okay? So, amen. So, please share, no? Ituloy pa rin natin na tayo ay mag-share tayo. I-share natin yung ating program, no, sa iba pa para the others also may know and hear. Okay? So, building up others, no? Isa sa mga kailangan pa natin is show love. Do good works. So, hindi dapat tayo gumawa ng mga bagay that would bolster pa, would make tinatawag na yung relations not into a harmony sa bawat isa, lalo na para sa Panginoon. Okay? So, 1 Thessalonians 5:14, ano sabi dito? Now we exhort you, brethren, warn them that are unruly, comfort the feeble-minded, support the weak, and be patient to all men. So, ibig sabihin dito, sa building up one another, di ba? Keep guarding, keep warning. No? Meron ka rin dapat, hindi lamang lahat ng mabubuti ang i-anticipate mo o ano mo na ito ang gagawin mo, kundi sabi dyan, you also put bewares. Kasi sa relationship, ganun din yan eh. Di ba? Kailangan may mga pros and cons na dapat kang mga do's and don'ts na dapat mo i-consider yan to make it tinatawag na maging isang worth profitable na buildings na iyong itinataya. Especially, no, tayo bilang manampalataya, there is always a big difference of building a home or building structures and building a people, no? Magkaiba yan, no? Tanda natin, tayo bilang mga anak ng Diyos, tayo bilang isang individual, no? We are building not just a bahay. Tayo ay nag-build tayo ng tao. We build lives. Kaya nga, ito yung natin na we need to consider always. Okay? So, sabi nga, there is no one-size-fit-all approach to helping others' lives out there. There by faith. Okay? So, walang one-size-fit-all. Diba? Parang generic o universal. Okay? Walang ganon na may mga na approach kung gusto natin tumulong para sa lahat. There is always be an individuality na dapat mong i-consider. At meron kang sa mga individuality, di ba? You are checking the quality. Kaya nga sa mga material na ginagamit mo pag nag-build ka, hindi ka lang dampot para ganun lang. Although minsan may mga ang tawag diyan may parang parang creative designs, 'di ba? Pero gagawa ka lamang yan kung the structure was already there. Pero yung tinatawag na as a foundational, 'di ba? Hindi ka pwedeng kumuha para mag-build. So, magiging meron kang meticulous na pag-check. Dapat titingnan mo na itong tinatayo mo are in good quality. Walang crack, walang damage. So, ganun din sa relationship. No? May mga bagay na we need to exhort sa exhortations ay kasama dyan yung warnings. So, nagbabantay ka rin, nagbibigay ka rin ng babala sa mga bagay na maybe that would detrimental yung mga relationship
natin sa kapwa natin bilang mga mananaw. Kasi minsan may mga tao na hindi natin parehas eh. May mga tao na understanding, pero may mga tao talaga na makitid. Okay? May mga tao na open-minded, pero may mga tao na balat sibuyas. Yan yung mga ganun. So, you need to be careful. Diba? May mga tao na para sa iyo ay okay lang, pero para sa kanya pala, hindi na pala okay yun. So, you need to be careful. Kaya nga, in building one another, you need to check carefully. Diba? Tama ba yung words mo? Tama ba yung actions mo? Tama ba yung gestures mo? Okay? Para magkaroon ng tinatawag na working together sa bawat siya. At kung may mga tao kang ganyan nakakasalamuha, ang key dyan is be patient. So, for example, may mga sensitive people ka nakakasalamuha. So, sabi dito, maging patient ka. So, sa building others, kasama din yung patient. Diba? Meron kang long suffering. Meron kang tinatawag na temperance para sa mga tao na yan. Kaya fitted talaga pag sa isang anak ng Diyos ang ganong mga qualities. Kasi sabi sa Bible, tayo, no, we have the Holy Spirit in our lives. Brother Danilo Armas is watching. Sister Mercy is watching also. Sister Jovelyn Grimaldo. Mrs. Jennifer Biating Silan is also watching. So good morning sa bawat mga kapatiran natin that are watching sa ating live today. Okay, so yun yung ano natin na we need to check. Sabi nga dito, in all circumstances, our default positions toward others should be patience. So sa lahat daw ng mga circumstansya dapat ang ating parang default, pag sinabing default ba, ito yung generic na dapat na response natin. So we need to have tawag na patience. Okay? Magkakaroon ka ng patience whether in good or whether not, whether in good times or in bad times. Maging patience tayo sa bawat mga tao. Remember, sabi nga natin, building up others, hindi tayo nagbi-build ng material ng structures na building talaga na literal. We are building people's lives. So, building people's lives is always work with unity, work with humility, work with peaceably, work with love, work with tinatawag na compassion. Meron tayong compassion. So, yan yung mga sangkap. And then, ito, no, we need to warn. Meron kang patience sa iyong pag-build up. And then, Romans chapter 12, verse 10, sabi yan, be kindly affection one to another with brotherly love in honor, preparing one another. So, ito pa, yung respect. Yan yun, sa building up others. Dapat nandun ang respect for one another. Okay? So, authentic love and honor flow out of time spent appreciating how God has made others and what a significant role they play in our lives. So, learn to respect. No? Kung kayo mga young people, respect your parents. Kung tayo naman mga member ng isang church, member tayo sa isang church, we need to respect our leaders. We need to respect our Sunday school teachers. We need to respect the pastor. We need to respect the decisions ng mga elders para sa atin. I believe, no? Walang mga spiritual leaders that would make a decision that would make us that would harm our spiritual life or will harm our life. Okay? So, we need to respect and we need to trust. Magtiwala tayo na what they are doing with us, they are doing it for our own good benefits. Para sa ating kabutihan din. At tayo din ang makikinabang yan balang araw. Kaya sa mga young people, di ba, minsan, hindi natin naintindihan yung mga actions na nagagawa ng mga magulang natin. But, you need to respect. Kung yan naman ay para sa iyong kabutihan, you need to pursue that. You need to honor and you need to love your parents more. Okay? At sabi nito, God desires that we work toward this deep, heartfelt love rather than being content with superficial community. So, ibig sabihin, di ba, wag tayo maging parang nabubuhay sa mundo ng plastikan ba? Hindi tayo sa realidad. Okay? Para tayo mga akala natin ang buhay ay laro lang o okay lang yan, no? When we do, tanda natin, when we do good, there is always good result. There is always good response.
when we do evil, there is always, of course, evil response o evil result. Kaya nga, huwag mo sabihin na, ay hindi, kahit gumawa, huwag ka mag-isip na ang mabuting ginawa, ang masamang ginagawa mo ay magdudulot ng kabutihan. No, it is not. No? It always result sa tinatawag na destroying others o destroying relationship. Okay? So, Romans 13, verse 8, sabi yan, "Owe no man anything but to love one another, for he that loveth another hath fulfilled the law." So, ito yung mga sabi ng Bible na tayo dapat bilang manampalataya. No? Alam mo maganda, hindi tayo nagkakautang sa iba. We speak of utang, minsan nasa isipan natin yung baya, yung pera, finances. Pero actually, may mga tinatawag na yung good works o yung privilege, yung opportunity. Mas maganda na ikaw ang napagmumula ng opportunity kaysa ikaw ang magbabalik tanaw na somebody did it for you. Of course, maganda yan. No, maganda yan, pero mas maganda pa rin na tayo, kumbaga tayo ang nagbibigay kaysa tayo ang tumatanggap. Okay? So, Sister Adora, Pastor Abraham, good morning. Welcome back tayo. Brother Mark Villempo is watching. Of course, my good friend, John Empleo, is still watching with us at nag-amen. Okay? So, thank you, Pastor, for responding sa ating mga sinasabi at sa ating pinag-aaralan ngayon. Okay? So, sabi nga, we can build up others, no, by settling any debts and avoiding giving offense by misusing others' generosity. So, yan yung natin na wag nating abusuhin. Kaya nga, owe no man, ibig sabihin, wag mo abusuhin yung kabutihan ng iba. Kasi yan sa building up others is give and take, diba? Give and take, pero mas maganda pa rin na tayo ay nasa give and take natin, hindi tayo nanlalamang. Okay? Mahirap in my heart, in my life, yan yung parang bagay na parang ang hirap yan lunukin ba? Hirap lunukin ang ganung bagay na ikaw ay nanlalamang ka sa kapwa mo. Pastor Neil, good morning. Pastor Abraham, Pastor Jerry Agabin is also watching, no? At welcome tayo sa ating morning segment na God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. Okay? Sister Josie, Ate Josie from Australia is also watching. Okay? Sister Josie, good morning. We miss you but I'm thankful na kasama ka namin even today sa ating God's Word for You and a Cup of Coffee for Me. Okay? So, ito yung natin na we need to remember, no? Owe no man anything. Ibig sabihin, wag nating abusuhin yung generosity ng kapwa natin mga manampalataya. Okay? O kapwa nating kaibigan, kapwa nating kamag-anak, kapwa nating yan yung mga truths that we need to realize. Okay? Sabi nga sa Romans 14 verse 19, last verse pa to, "Let us therefore follow after the things which make for peace and things wherein one may edify one another." Kaya nga sa building up others, ang sabi sa Bible, gawin natin, sundin natin ang mga bagay na ang mga bagay na ito ay para sa kapayapaan. Ba? Gusto mong walang gulo ang buhay mo, sundin mo mga bagay na to. Okay? Live peaceably with all men. Gusto mong walang gulo ang buhay mo, mahalin mo asawa mo. Gusto mong walang gulo ang buhay mo, maging masinop ka, maging masipag ka, kung nagtatrabaho ka, gawin mo yung best mo. Kung nag-aaral ka, mag-aral kang maigi. Pasahin mo yung bawat mga pagsusulit. Yan yung mga typical Gusto mo maging maganda at maging maayos ang buhay mo, yan yung dapat mong i-consider. Okay? You follow that thing. Follow peace. Okay? Not war. Sabi nga nila, huwag mong sundin yung gera. Huwag kang pumasok sa mga gulo na hindi mo naman kayang ipanalo. So, mahirap yan. Minsan, may mga gulo na pinapasok natin, pero hindi natin kaya ipanalo, o kaya hindi natin kayang lagpasan. Ano mangyayari? Madudurog ka dyan. Okay? So, sabi nga dito, bilang manampalataya, we can only build up others by making peace in our relationship with them. Okay? Makapagtayo tayo. Makakapagkaroon tayo ng pagtutulungan sa bawat isa kung tayo ay
nabubuhay na may kapayapaan sa lahat. Okay? Sabi nga, the word harmony offers a great way to picture the diverse group of people choosing to live the unity for the sake of Christ. Yung harmony, di ba? Pag sinabing harmony, bakit yan harmony? Sister Adora, thank you for sending stars. Okay? Maraming salamat sa mga viewers natin who are sending stars. Thank you very much. Okay? So, ito yung yung word na harmony daw is a picture of diverse group. Parang ano yan, parang iba't ibang lahi, iba't ibang klase ng mga tao. Pero you are amazed. Meron silang pagkakaisa. Kaya ang mangyari yan, parang nota, di ba? Yung sa music, sa ano natin, sa piyesa. Iba't ibang mga nota, iba't ibang mga parts, pero pag pinagsama mo yan, di ba, pag napakinggan mo usually minsan, sa akala natin, ang pinakamagandang pakinggan is yung soprano. Wow, ang ganda ng soprano, no? Pero pag tumutugtog yung bass, ano ba naman yan? Ang baba naman yan. Pag sinugtog yung alto, ano ba yan? Parang wala sa tono yan. Lalo pag tumutog yung tenor, ano ba yan? Napakataas naman yan, hindi maabot yan. Pero pag pinagsama mo yan, di ba? Diverse yan, iba't ibang klase ng mga boses, pero pag pinagsama mo, ay magulat ka, ang ganda pala niyan, ang ganda pala ng tenor, ang ganda pala ng, akala ko soprano lang maganda, pero maganda din ang soprano, maganda din pala yung bass, malalim siya, pero ang ganda pala niyan, ang ganda din pala ng alto, akala ko wala sa tono, pero yun pala yan, di ba? So, ganun ang harmony. Alam mo, building up others, tanda natin, we are all different people. Iba't iba tayo, iba't iba yung ating isip, iba't iba yung ating puso, iba't iba ating nakikita, iba't iba yung ating ginagalawan, iba't iba yung buhay na hinaharap natin. Pero in Christ, pag meron kang Panginoon sa buhay mo, that makes the difference. That creates harmony. Alam mo ba na the one thing that makes us all equal and even is the Lord Jesus Christ sa ating buhay. Kaya mga kapatid, we need to realize, no, we need to see na building up others is how can we build each others? Of course, para sa akin, although we are saying the characters, pero pinakamaganda dyan is, it is in Christ. Okay? Christ is the totality of all. The totality of it. Without Christ in our life, kahit na ikaw ay educated ka, edukado kang tao, kahit ikaw ay matalino ka, kahit ikaw ay mayaman ka, good-looking ka, but without Christ, you cannot blend into harmony para sa isang building up others. You cannot blend in it. Kasi without Christ, tayo ay selfish. Okay? So, ito, last, sabi dyan, what are the result? Ano ang result of building each other up? Ano ang result ng kung tayo ay nagbibuild ng bawat mga manampalataya? Of course, Ephesians chapter 4. Ephesians chapter 4 verse 12 to 16, sabi yan, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the statures of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro, and be carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive us. Sabi niya, but speaking the truth in love, they may grow up into him in all things, which is the head, even Christ, for whom the whole body fitly joined together and compacted by that which every joint supplieth, according to the effectual working in the measure of every part, make it increase of the body unto the edifying of itself in love. Ang gusto ko dito sa verse 15, sabihan, but speaking the truth in love may grow up into him, who is him that is the Lord Jesus Christ, him in all things, sabi dyan, in all things, which is the head, even as Christ. Kaya siya sabi natin, no, if we let the Lord Jesus Christ be the center ng building up others, no? Ang Panginoon na nagmo-motivate sa atin, ang character natin is based on the character of the Lord Jesus Christ, ay napakaganda, no? There will be no problem in building up others, especially in relationship, especially in fellowship, especially in tinatawag na maturity bilang isang mga manampalataya. Kaya nga sabi, it's true that God has called a certain people to lead His people, as well all ministers to one another. But He hasn't called the leaders to do all the ministry themselves, while the rest of the church cheers them on. In short, diba?
When the members of the church aren't ministering to one another, the church will no longer be able to function well. So sa church ganon, no? Kahit meron tayong mga magagaling na leader, efficient na mga leaders, efficient na mga workers, kung hindi naman sumusunod ang church, wala din mangyayari. So, yan yung ano dito na, it must be that the whole body fitly joined together. Dapat meron tayong cohesiveness of unity. Diba? At makita natin yan, sabi yan, make it increase of the body unto edifying itself in love. So, pag yan nangyari, sabi yan, the body increase it. Okay? Lumalago. Kaya nga, pag tayo ay pag tayo talaga ay nagbi-build up, nagbi-build ka, hindi mo siya napapansin. Diba? Chine-check mo yung mga hollow blocks, kung nagbi-build ka ng pader, chine-check mo kung magandang good quality siya, o yung mga material. Tayo ka lang tayo dyan, lagay mo lang ng mga ganito, magugulat ka, uy, nakakatapos ka na pala. At nakikita mo pala, ay maganda pala. Meron ka na pala ng protection. Okay? So, that is building up others. You are on focus with sa ginagawa mo because you have the Lord Jesus Christ in your life. Then 1 Corinthians 14 verse 26, sabi niya, how is it then, brethren, when you come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Sabi niya, let all things be done unto edifying. Kaya nga dito, sabi niyan, diba, kung kayo ay nandito, meron kang awitin, kung ikaw ay isang mga awit, kung ikaw ay isang preacher, kung ikaw naman ay isang soul winner, kung ikaw naman ay isang tinatawag na encourager, kung ikaw naman ay isang tinatawag na interpreter, sabi dito, sabi dyan, dapat ginagawa natin ang lahat into edifying. Hindi ka ginawa para kontrahin kung ka isam. Hindi ka ginawa para kontrahin mo yung doctrine, o kontrahin mo yung tongue, o kontrahin mo yung revelation, o kontrahin mo yung interpretation. Same sa lahat. Sabi dyan, dapat lahat tayo sa loob ng church, meron tayong ganitong kaisipan. No? Lahat dapat ginagawa natin done unto edifying. Kaya nga sa church, di ba? Pag tayo ay mga rule tayo na ginagampanan, that will not make us greater than others. Kundi that will make us privileged to serve one another dapat. Hindi yung mas malaki ka o mas magaling ka. Okay? So, sabi nito, we serve the church best when we understand our rules and gifts and work together with the rest of the body so that all may benefit. Okay? So, nagagawa din natin, makapaglingkod tayo ng best natin sa church pag alam natin yung rule natin, alam natin yung papel natin, o ginagampanan natin, alam din natin yung mga talents natin, at work together natin ang mga talents, sabi dyan, ano mangyayari? Lahat tayo ay nagbe-benefits, diba? Isipin mo na lang, ano ang church? Isang church na malaki, pero walang choir, walang kumakanta. Ano isang church na maraming tao, pero walang preacher? Ano isang church kung maraming tao, pero lahat preacher, walang tagapakinig? So, hindi siya magandang pakinggan. So, lahat yan may kanya-kanyang rule, okay? Kanya-kanyang designated na papel sa gawain ng Panginoon. Good morning, Sister Raquel. Okay, so welcome back tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay, kaya nga in closing, sabi yan, Ate Emily, good morning din. Welcome tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Sabi yan, in closing, we must be careful not to overstep our boundaries or to seek attentions for our particular contribution. So ito naman mga bagay na dapat natin tingnan. Pag ito ay ginagawa mo na, mag-ingat ka, sabi dyan, na hindi, dahil sa yung mga ginagawa, baka sabihin mo, ang problema sa atin, baka biglang lalaki yung ulo natin at mag-overstep tayo. Okay? So dapat, no pa rin, nasa ng boundary mo. Alam mo, sa ating buhay, Kristiyano, there will be no problem in our life if we will always know our boundaries. Diba? Sa relationship, yung mga binan sa manugang, diba? Yan, kung alam nila mga boundaries, walang in-laws quarrel o walang in-laws problem. Diba? Husband and wife, if they know the boundaries, walang ganong family problem. Even sa church, pastors and members, if they know the boundaries, there will be no problems in relationship and fellowship sa church. So in everything, kahit sa office mo, sa work mo, sa school, if you know your boundaries, you will have no problem in it. Kaya nga, tanda natin palagi,
do not overstep. No, every day you have buildings. Okay, it's either you are building others' lives or others building your life. Pero sana wag tayo dun sa isang area na hindi maganda na you are destroying. Mahirap yan. Okay? Ang goal natin ito, we need to be a blessing to one another. Kaya nga, do not overstep, kasi once na mag-overstep ka, diba, ano mangyari? Pwede yung hakbangan mo, masagi mo, masira yun. Okay? So, Dick Pamposa, good morning. Okay? So, welcome po sa ating morning devotion na God's Word for You and a cup of coffee for Pastor Pabon, good morning. Pastor Romeo Bakay, good morning. Okay? At Brother Lito, good morning. Okay? So, welcome back tayo sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. I believe, naging blessing Sister Nancy Abanto, good morning again. I believe meron tayong nakukuha ngayong umaga sa ating topic, building up others. Kaya nga, today, that will be our goal. When you go to work, when you go to school, when we do something, maybe in the ministry today, di ba? Ang goal mo is you build up others. Okay? Let us be a blessing to others. At kung ang goal natin is let us share the gospel. Pastor Jason Ramirez, good morning. Okay? Welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. And my good friend John Isidoro, good morning also. Welcome sa ating God's Word for You and a cup of coffee for me. Okay? So, building up others. May today, yan ang ating maging goal. No? Ang goal natin is mag-build. As others build us. Kaya tayo nakarating sa ganitong status. Dahil kasi may mga tao din na nag-build sa atin. So likewise, ganun din gagawin natin. Maybe today, there are people who needed our attention, who needed our care, needed our compassion, needed our unity, needed our humility, needed our tinatawag na patience para siya ay ma-build as a better person in the Lord. Okay? So, let us not fail to see that. Let us not fail to do that. Kasi, minsan lang yan dumarating sa buhay natin. No? Maganda na when we pass to this world, people will remember you. People will remember us as a person who implanted important decisions o important things sa kanilang mga buhay. Okay? Sister Sister Stephanie, good morning again. Thank you for watching. At again din, Sister Jovelyn Grimaldo. I hope naging blessing sa atin yung ating morning devotion ng building up others o sa Tagalog. No? Hindi natin nabanggit na yung Tagalog niyan. Sama-samang pagbubuo para sa kapwa. Yan yung medyo mahaba-habang Tagalog niyan. Okay? Actually, ako na lang nag-isip niyan. No? Kasi mahirap i-translate ang building of others. Pero yan ang konsepto. Sama-samang pagbubuo para sa kapwa. Diba? You are building not for yourselves but actually for others. Okay? So, thank you again and I pray naging blessing yung ating morning segments ngayong umaga na God's Word for You and a cup of coffee for me. So, sa lahat ng mga viewers natin, maraming salamat po. Okay? So, Sister Vilbas, Missionary Jonas Paz, Sister Lydia, Sister Atiseli, Brother Tony, Sister Jovelyn Grimaldo, Brother John, Sister Stephanie, Pastor Jason, Sister Nancy, okay? Brother Gilbert, Brother Pastor Bakay, Brother Dick Pamposa, okay? Brother Lito, Pastor June Pabon, Sister Ate Emily, ganyan Sister Raquel, Mamale, my good mother in Iloilo, Missionary Balabag, good morning. At sa lahat, Sister Aida, Sister Adora Villanueva, thank you for the stars. Pastor Jerry Agabin, okay? Ate Josie, good morning from Australia, there's Australia. At ganyan, Sister Rowena, Mrs. Rowena Uy, thank you for watching. Pastor Abraham Nil, thank you for watching. Missionary, my good friend John Empleo, thank you for watching. Mark Villempo, thank you for watching. Okay? Brother Danilo Armas, thank you for watching. At Sister Mercy, thank you for watching. Again din, Sister Jennifer Biatin, thank you for watching. Sister Divina Mendoza, thank you for watching. Belated happy birthday sa iyo, Sister Divina. Pastor Rad,
King, thank you for watching. At ganyan din, thank you for sending stars, Sister G. Pangwe, no? At sa lahat ng mga kasama natin, Sister Flor, thank you at may the Lord bless us all. Okay? So again, tomorrow magkita tayo. Ganyan din ang aking good wife. Thank you for watching din. Okay? So I hope and pray na naging blessing today yung ating God's word for you and a cup of coffee for me. Okay, so tayo manalangin. Let's pray. Dear God and Heavenly Father, thank you so much for this wonderful opportunity, for this wonderful blessings that you've been given sa amin ngayong umaga, especially upon hearing your word. Lord, I pray, make us today a blessing to others by building up their lives, by building up also our relationship para sa kanila, Panginoon. I pray that the life of Christ that is in us, yan pong makita ng mga tao na aming pong makakasalamuha sa araw na ito. Lord, thank you for your word. Thank you for this wonderful fellowship na aming pong nagawa. Thank you, Panginoon, sa mga kapatiran namin who are watching in different places, different locations, Panginoon. And thank you for this internet, this medium, Panginoon, na ginagamit namin platform na kung saan ang iyong pong salita ay naabot at nakakapag-connect kami sa aming mga kaibigan, sa aming mga kapwa manampalataya, at especially, Panginoon, sa mga members ng MBBC. I pray, Lord, that tunay na po ang banal na Espiritu ang ibigay ng blessing, at Lord, tulungan po ang bawat isa, bless mo po sila sa araw na ito sa kanilang po mga gagawin. May your name be honored and magnified, and may our lives be a blessing to others today. Lord, I pray that you bless everyone. This I pray in Christ's name. Amen. Okay, so maraming salamat muli sa bawat mga viewers natin. Tomorrow again, let us watch again. Manood ulit tayo ng ating segment ng God's Word for You and a cup of coffee for me. 6:30 in the morning hanggang 7:30. Okay, so bye-bye and God bless. But before natin, maybe kung may mga kaibigan kayo, please watch itong ating ending closing program, no? At I pray kung hindi ka paligtas ay makilala mo rin ng Panginoon bilang iyong tagapagligtas sa iyong puso. Pastor Arnelson Cogimbal, good morning. Good morning, Sister LB Perez, good morning din. Okay? So maraming salamat muli at muli ay tayo ay magsa-sign off na. Okay? Bye-bye and God bless all.